Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan na may pasekretong umatake kay Chenner habang ito'y nakatalikod. At ilang sandali lamang ay makikita natin ang malakas na pagsabog ang naganap. Ngunit bago man tumama kay Chenner ang atakeng ito ay agad niyang naiwasan dahil sa kanyang pandama. Nagsalita naman ang umatake sa kanya kung siya ba si Chenner. Agad naman sumagot si Chenner ng oo. Wika pa ng lalaki kung kilala daw ba siya nito. Agad naman nakilala ito ni Chenner dahil minsan na niya ito nakita nung unang round ng kanilang pagsusulit. Ito ay si Jilin Feng ng Sifang Region na kapatid ni Feng Jiyi na kanyang napatay. Tumawa naman si Jilin Feng. At sinabi nito na dahil alam na ni Chenner ang kanyang pangalan, dapat alam na din niya na nandito siya para ipaghiganti ang kapatid nito. Bilang paggalang sa royalty, bibigyan daw siya ng pagpipilian kung paano niya gustong mamatay. At agad naman na pinalibutan si Chenner ng mga hangal. Wika pa ni Chenner isang buhay para sa isang buhay na hindi kaya ng mga elders makialam dito. Nagsalita naman si Shen Mengshi na minsan nang binugbog ni Chenner. Kung matapang daw siya ay harapin nito si Jilin Feng sa isang duelo. Ngunit lumingon naman si Chenner sa kanyang likod at nakita niya ulit si Shen Mengshi at ito'y ngumiti ng nakakaloko. At sinabihan niya ito kung masakit pa ba ang kanyang mukha, kung masarap ba sa feeling ang masipa. Sa tinura naman ni Chenner ay labis naman na naggagalaiti si Shen Mengshi. Wika pa ni Jilin Feng, na huwag nilang siyang hayaang makatakas, at magsama-sama silang umatake at patayin siya, at kanyang ipapaliwanag mga elders ito pagkatapos nilang mapatay siya. Ngunit may isang nagsalita na nagkasalubong ang kanilang landas. At sinabi nito na ang ikasyam na kapatid na makikipaglaban sa iyo sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ay isang hiling na kamatayan. Napalingon naman si Chenner sa kanyang likuran at sambit nito sa kanyang isipan na tinawag siya ng ikasyam na kapatid, maaari siya si Xiao Chuzang, ang ikaapat na anak ng hari ng rehiyon ng Yanwo. Natuwa naman ang matabang lalaki na ito, at sinabi niya na si Chenner ay kamangha-mangha, pagkatapos marinig nito na siya ang nangunguna sa kanilang klase. Siya ay nasa sabik na maaari na siyang matulog kahit nakapikit ang kanyang isang mata. Ngunit napahawak naman si Chenner sa kanyang ulo, at sinabi nito sa kanyang sarili na hindi daw mukhang prinsipe ang lalaking ito dahil sa kanyang katabaan. Agad naman na pumagitna si Xiao Chuzang, at sinabihan niya si Jilin Feng na ano ang silbi ng pagpili sa mga bagong dating, at sumugod siya sa kanya kung maglakas loob ito. Sumagot naman si Jilin Feng na umalis daw siya dito. At tinawag pa niya itong baboy ay wala daw siyang oras para sipain siya ngayon. Naiinis naman si Xiao Chuzang dahil tinawag siyang baboy. Napagtanto naman ni Chenner na siya ay binubuli pa dati, pero nakatayo pa rin siya sa kanyang harapan para protektahan. Saad naman ang dalawang hangal. Napagmasdan na ba niya ang kanyang sarili, sigurado daw siya na walang anak na baboy ang ama nito. Dagdag pa ng isang hangal. Napapalayain siya ngayon kung gagapang lang siya sa ilalim ng mga binti nito. Sa oras na ito ay hindi na napagpigil pa si Xiao Chuzang at nagpalabas ito ng kanyang aura at papatayin daw niya ito. At ito'y biglang sumugod ng walang alinlangan. Subalit iniisip naman ni Chenner na maaaring determinado ang ikaapat na kapatid, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Sa sandaling ito ay sinuntok niya ang hangal, ngunit naharangan lang niya gamit lang ang braso nito. Ngunit hinanda na rin ito ang kanyang kamao para sa gagawin nitong counter-attack. At ilang sandali pa ay tinamaan si Xiao Chuzang sa mukha na sanhi ng kanyang pagtilapon. Ngunit magpapakitang gilas daw ngayon ang hangal at tuturuan daw niya ito ng leksyon. At kanyang hinawakan ang balabal na nasa leeg ni Xiao Chuzang para ito'y hindi tuluyang tumalsik. At sabay pa kawalan nito ng isang suntok na tumama sa tiyan ni Xiao Chuzang. At wala naman nagawa ito kundi namilipit sa sakit at ito'y napa-atres sa lakas ng suntok na yon. Subalit kumuha ng isang bato ang hangal, at kanyang ibinato ito ng malakas. Ngunit agad naman na naharangan ni Xiao Chuzang ito gamit lang ang kanyang palad at ito'y sumabog. Saad naman ni Chenner, ang mga labanan sa loob ng akademya ay puno ng hangarin na mamamatay tao. Ngunit bumagsak naman si Xiao Chuzang dahil tumanggap ito ng mga pinsala. Sa oras na ito ay kumuha pa ng mas malaking bato ang hangal. At sinabihan niya ito na sobra niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Pagkatapos daw niya itong bugbugin ng kalahating kamatayan.
Gusto niyang gawin ng kanyang kasama na baliin nila ang kanyang mga paa at ihagis siya sa slurry pit. Subalit hindi nito inaasahan na biglang tinamaan siya ng bato sa mukha. Ang gumawa nito ay si Chen-er, at sinabihan niya ito na kung gusto na niyang mamatay ngayon. Ngunit makikita naman natin ang mukha ng hangal na duguan matapos tamaan ito ng bato sa mukha. At sinabi pa nito kay Chen-er na nagpapatawa siya. Subalit wika naman ni Chao Chu-zang, na huwag na daw siyang pansinin ni Chen-er, at hanapin niya ang mga elders para hindi matuloy ang kanilang binabalak. Sa oras naman na ito at napuno na si Chen-er sa mga kahangalan nito. At agad na itong gumawa ng aksyon. Labis naman ang pagkabigla ng hangal dahil biglang nawala sa paningin niya ang ating bida. Biglang sumulpot si Chen-er sa harapan ng hangal at sabay dinakma niya ang mukha nito. Ngunit sa kabilang banda, nagulat din si Jilin Feng sa kanyang nasaksihan. At sinabi pa nito na pambihira talaga ang ganoong bilis ni Chen-er, at hindi na daw niya hahayaang lumakas pa siya. Bumalik naman tayo ng eksena. Tumilapo naman ang hangal dahil sa ginawa ng ating bida, at agad nitong hinabol para sa gagawin nitong atake. Nagpakawala ng isang suntok si Chen-er na tumama naman sa mukha ng hangal na sanhi ng pagsuka nito ng dugo. Habang nakahandusay sa sahig ito, at pinasundan pa ito ni Chen-er, gamit ang kanyang soaring dragon, at nabuo ang malakas na enerhiya sa kanyang kamay. At ilang sandali lamang ay tuluyan na niya itong pinakawalan at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa makapal na usok ay nagawa pang magyabang ng nito, na talagang inaasahan niya na hindi siya mapapabagsak sa mga mahinang pag-atake nito. Wika pa nito, na itigil ang pag-aaksaya ng kanyang oras at ipakita sa kanya ang tunay na kapangyarihan nito. Natuwa naman si Chen-er at pinagpili niya ito kung ano ang gusto niyang mabali sa kanya, ang braso ba nito o binti. Hinawakan naman ng kamote ang ulo nito. At sinabi nito na masyadong bastos si Chen-er at kanyang papatayin daw ito. Sa sandaling ito ay babaliin ni Chen-er ang kamay ng kamoteng ito. At biglang tumalon ang hangal at hinanda nito ang kanyang kamao para sa kanyang gagawing atake. At hindi na nga nagpahuli si Chen-er at ginamit din nito ang kanyang palm technique. At ilang segundo lang ay nagtagpo na nga ang kanilang mga kamay. At naramdaman ng hangal na nabali ang kanyang buto sa kamay. Namilipit naman ito sa sakit, at napagtanto nito na malakas ang ating bida. Nakita naman ni Jilin Feng ang ginawa ni Chen-er at sinabihan niya ito. Na inilipat niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay, lumayo daw siya at huwag niyang harapin ito. Ngunit sa oras na ito ay tapos na si Chen-er sa kanyang paghahanda at subukan daw itong tikman ni kamote. At kanyang binira ang bodega nito. At hindi pa nakontento si Chen-er at isang suntok pa ang kanyang pinahabol sa mukha nito para ito'y tumalsik. Sa kabilang banda, nakaramdam naman ng takot ang dalawang babae. At sinabi pa nila, na kay Chen-er ang kalamangan sa kanilang dalawa. Habang tumalsik si kamote ay biglang lumitaw si Chen-er sa kanyang likuran. At ito'y naghahanda para sa susunod nitong pag-atake. At nang makalapit na ito ay ginamit na ni Chen-er ang kanyang Dragon Mammoth Reversal. At isang malakas na enerhiya ang lumabas na tumama sa hangal. At makikita naman natin na mabilis bumulusok at malakas na tumama ito sa puno. Nagsaad naman si Chen-er, na oras na para silang dalawang mag-settle ni Jilin Feng. Subalit pinagtawanan lang siya nito at sinabihan niya si Chen-er na kailangan niya pa ring makapasa sa isa pang pagsubok bago siya maging karapat-dapat na harapin siya nito. Ngunit biglang umatake ang kamote gamit ang kanyang dalawang daliri at medyo nabigla naman ang ating bida sa ginawa nito. Agad naman nagsalita si Chao Chu-zang, na iwasan ni Chen-er ang bone-crushing finger ni kamote dahil ito'y lubhang mapanganib. Ngunit huli na dahil hindi na nakaiwas pa si Chen-er at ito'y tinamaan. Ngunit napamura na lang si Chao Chu-zang na kapag namatay daw si Chen-er ay pagbabayaran niya ang hangal na ito. Saad naman ng isang babae, na masasayang lang ang gwapong mukha ni Chen-er kung sakaling mamamatay siya. Dahil gusto pa daw niyang magkaroon siya ng anak sa ating bida. Subalit biglang lumitaw ang ating bida sa harapan ng hangal. Dahil ang akala nito ay madali lang niya matatalo si Chen-er ng ganun-ganun lang. Pinagyabang pa nito sa kanyang kasamahan, na hindi mananalo sa kanya ang ating bida kahit siya lang mag-isa. Ngunit sinabi naman siya ni Jilin Feng na tumigil ito sa kanyang kahibangan dahil nasa harapan na niya si Chen-er.
Sa kanyang paglingon ay sumambulat sa kanya ang paa ni Chen-er na malapit nang tumama sa kanyang mukha. At hindi na niya ito naiwasan pa at nasalon ito ng buo at ito'y napa-atras na lang. Subalit inaasahan naman ni Chen-er na mapabagsak siya sa isang hit, ngunit siya ay matibay. Ngunit napahawak naman sa mukha si Kamote, wika pa nito. Hindi nakakagulat na nagawa niyang bugbugin si Shen Mengshi, siya daw ay tumpak at mabangis. Ngunit nainas naman si Shen Mengshi sa tinura ni Kamote. At sinabi nito sa kanyang isipan na ang kapal ng mukha nito. Hindi na dapat siyang nagbabala kung alam lang niya na kukutsain siya nito. Sana mabagbog din daw siya ng ating bida. Nagsalita naman si Chen-er at sinabihan niya si Kamote kung yan lang ang meron siya ay wala siyang pagkakataong manalo. Agad naman itong sumagot na karapat-dapat siyang maging top class. At hayaan daw siya nitong ipakita sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan. At ito'y lumutang sa ere at ginamit nito ang kanyang teknik na Phantom Limbs. At lumabas ang maraming kamay sa kanyang likuran. At ipinalandakan pa nito na dapat siyang makaramdam ng karangalan na matalo sa pamamaraang ito. At agad niyang pinakawalan ito ng sabay-sabay. Pinagpawisan naman si Chen-er at sinabi nito sa kanyang isipan na kung hindi niya ito matalo bago niya ay activate ang Meridian powers nito ay mamamatay siya dito. At kanyang inilabas ang isang punyal sa kanyang space panel. At agad itong nag-counter attack para sabayan ang malalaking kamay na ito. Saad naman ni Jilin Feng na wag daw niya itong mamaliitin at tapusin na niya ang kanilang laban. Ngunit sinabi naman ng hangal na wala siyang pakialam kung gaano siya kalakas, at ilang rank pa rin ang kanilang pagitang dalawa. Sa oras na ito ay nagpakawala ng ilang slash si Chen-er at sabay-sabay niya itong napawalang bisa. Ngunit agad naman ginamit ng hangal ang kanyang huling atake at ito'y malaking kamay na mas malaki pa kaysa sa nauna. At hindi na nga nakaiwas pa ang ating bida at ito'y tinamaan at sa lakas nito ay nagkaroon pa ng pagsabog. Sa kabilang banda, naiyak na lang si Chao Chuzang habang bigkas ang pangalan ni Chen-er. Subalit wika naman ni Jilin Feng na siya ay mapalad na nagkaroon ng mabilis na kamatayan ng ating bida. Subalit makikita naman natin na nagkakaroon ng bitik ang malaking kamay. At ilang sandali lamang ay hindi na kinaya pa ng hangal sa kanyang pagkontrol. At ito'y tuluyan ng nawasak. Naging seryoso naman si Chen-er. At sinabihan niya ang hangal na huwag itong gumalaw, o higit pa sa kanyang mga braso ang kanyang puputulan. At ito'y sumugod ng mabilis. Napuno naman ng pawis ang mukha ng hangal dahil mabilis na nakalapit ang ating bida sa kanyang harapan. Nag-unleash naman ng isang slash si Chen-er, ngunit agad naman naiwasan ito ng hangal. Saad pa ni Chen-er na ang punyal na ito ay pag-aari ni Yu Qing, tiyak na gusto nila itong kunin sa kanya. Nakita naman ito ni Jilin Feng na paano daw maglakas loob si Chen-er. Dagdag pa ng ating bida na magkaaway daw sila kaya wala siyang dapat gawin kundi pigilan silang lahat. At kanyang ibinato ang hawak nitong punyal. At tumama naman ito sa tiyan ni Kamote. Ngunit kinabahan naman ang isang babae at ito'y nakaramdam ng takot sa kanyang katawan. At sinabi pa ni Jilin Feng na nakikita na niya na kailangan niyang matuto sa mahirap na paraan. Sa pagkakataong ito ay nakahandusay na sa sahig ang hangal. At maririnig natin ang sinabi ni Chen-er na ayaw nito sa mga bully na katulad nila, at inapakan niya ito sa ulo na labis nang napasigaw ang hangal sa sakit. Subalit sa oras na ito ay hawak na rin ni Jilin Feng sa ulo si Chao Chuzang, at sinabihan niya si Chen-er na isa pang beses niyang galawin si Kamote at babul-iin daw niya ang leeg ni Chao Chuzang. Wika naman ni Chen-er na bitawan niya si Chao Chuzang. Tumawa naman ang hangal na si Jilin Feng. At kapangyarihan ang tanging wikang ginagamit nila sa akademya, kaya dapat yumuko daw si Chen-er sa kanya. Ngunit sinabihan na lang siya ng ating bida na ang kapal daw ang kanyang mukha at kasuklam-suklam. Sa sandaling ito ay binabali na niya ang leeg ni Chao Chuzang at ito'y napapasigaw na lang sa sakit. Biglang kumilos na rin si Chen-er para pigilan ang ginagawa ng hangal na si Jilin Feng. At ilang segundo lang ay hinawi niya ang kanyang kamay na matagumpay naman niyang tinamaan ang kamay ng hangal na ito. Sa oras na ito ay inutusan ni Jilin Feng ang kanyang kasamahan na sugurin na nila ang ating bida. At agad naman sumugod ang mga ito at siya ay napapalibutan na. Subalit na bahala naman si Chao Chuzang.
At sinabi niya kay Chen na tumakas na siya dahil hindi niya kayang talunin silang lahat. Sa sandaling ito ay hindi naman siya pinakinggan ni Chen bagkus inilabas pa niya ang kanyang espada. At pagbibigyan niya ang mga ito sa kanilang kamatayan. At ilang sandali lamang ay nangyari na nga ang dapat mangyari. At isa-isa niyang inatake ang mga hangal gamit lang ang tag-iisang hampas ng kanyang sandata. At sabay-sabay naman na bumagsak ang mga ito sa sahig. Ngunit nakaramdam naman ng konting pagod ang ating bida. Sa sandaling ito ay naging seryoso na si Jilin Feng dahil higit pa sa kanyang inaakala ang kakayahan nito. Kahit na mas mataas pa ang antas ng kanyang kalaban ay nagagawa pa rin niyang matalo ito. At oras na daw na siya ang humarap dito. Sisiguraduhin niyang mapapatay niya ito. At biglang inilabas na nito ang kanyang aura.